Why I'm really enjoying Psalm 34. You're going to discover. Na-discover po talaga yung mga salita ng Diyos. Pero, who made us discover it? It's Jesus. Only Him. Nandiyan na, pero gusto niya ma-discover natin. Basahin natin. Namnamin natin ang kanyang mga salita. Doon at doon lamang tayo magkakaroon ng totoo at tunay na kapayapaan. Malalaman natin ang mga naisin niya sa mga buhay natin. Malalaman natin ang kaniyang mga hinahangad sa atin. Okay? So, if you're going to read the Bible, nandyan na yan eh. Nandyan na yung mga salita. Pero may buhay na mga salitang tatagos sa puso natin. Yan po nangyari sa akin kahapon. Yesterday, very fresh. I mean, I'm just open the Bible. Parang ordinary devotion day. And yet, very striking yung mga ibinigay ng Lord na mga dapat nating manamnam sa kanyang mga salita. Dito lang po. Matanggal yung filter, mamaw. Okay. So, I mean, madami po siya. So, ito random. Ako whenever I make some videos, random po tayo. Hindi po tayo parang ine-edit. Unang-una, hindi po ako marunong. Wala akong pang-edit. Marunong naman po, pero wala akong mga gamit. Like, nasira na yung computers namin. Ilang computer nasira ko? 3 na eh. 2 laptop nasira na. So, wala na rin ako, anong tawag dito? Yung malaking computer dati na desktop. Wala na po. 19 kopong-kopong pa po yun eh. Siguro yung desktop namin, ito yung mga uso nung 2012. Tapos kasi sira lang last year o 2 years ago. Last year ba nasira yun? O last year, hindi na umanda. O 2012 nilabas yun. Ano siya? Galing ng Amerika, pinadala po dito. Pero nasira na rin po eh. Kaya ngayon ako, ang gumagawa ko ng videos, diretso. Okay? Walang daya. Maliban dito sa filter, hayaan nyo na yan, pagbigyan ako, okay? Dahil naiilang ako kasi pag mamaw. Okay? So, saan po tayo? Ito, yung striking sa akin kahapon kasi, alam nyo, nandito po sa Psalm 34, yung kung paano pinoprotektahan ng Lord yung mga anak po niya. Tayo yun mga born again Christians. Yes. Yeah, ito po siya. Saan ba yan? Ito po siya. Psalm 34, no? Ito po siya. Sabi niya rito, meron po ako ditong particular na verse na talagang nagustuhan. Psalm 34, basahin natin itong verse 4, pababa. Hindi ko alam kung saan matatapos, pero basahin mo natin verse 4 pababa. Ito siya. Nagustuhan ko po talaga eh. I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. All. Lahat ng takot natin, i-deliver tayo ni Lord Jesus. I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. They looked to Him and were radiant. Sino yun? Tayo yun, mga Kristyano. We're looking to Jesus and we're radiant, and their faces were not ashamed. This poor man cried out, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. Kaya ako naniniwala ko, may mga Kristyano ngayon na parang sabi nila, uy, parang kulang ako sa pananalapi. Parang kulang ako sa pera. Pero, there will come a time, the Lord will have it manifest. Kasi nasa atin na po lahat eh. Blessed na po tayo eh. Kaya lang yung pag-manifest po ng mga blessing natin, nasa timing pa rin ng Lord Jesus yan. Siyempre siya ay Diyos. Alam niya kung kailan i-manifest yan according sa sa blessing sa atin. Pero ako naniniwala po kasi pati wants po natin. Kasi meron po tayong needs, meron tayong wants. Pati po wants natin, gusto ni Jesus, pagbigyan tayo. Kung ano yung mga bagay-bagay na nanais natin. Ito tuloy ko ito dito. Sabi niya rito, ito the angel of the Lord encamps all around those who fear Him. May mga angels po. Sabi nila may mga guardian angels, yes.
Pero hindi guardian angels na mga babae. Mga angel po, mga lalaki yan. No? Ang mga angels po, lagi po yan nakatayo. No? The angel of the Lord encamps all around those who fear Him and delivers them. Oh, taste and see. Ito, matagal ko ng talata ito eh. Oh, taste and see that the Lord is good. Lagi nating iisipin, lagi nating lalagay sa puso natin, Jesus is good. Blessed is the man who trusts in Him. Napakasimpleng mga talata, pero alam nyo, when you read the Bible, namin mabuti. I-strike sa puso niya. Okay. Number 9. The fear of the Lord. Oh, fear the Lord, you His saints. There is no one to those who fear Him. Okay. Ibig sabihin ng fear, kasi dito Old Testament na sinulat to, ang fear, dito ay fear talaga. Pero ang ibig sabihin lang po ng fear dito, worship. When you worship Him in the Spirit, sabi niya rito, there is no want. Walang, pati want to, pati want ibibigay niya. Ibibigay ni Jesus ang ating needs, pati wants. Magkaiba kasi yung needs sa wants eh. Halimbawa, yung need, ito yung talaga mga kailangan mo talaga na sa buhay mo. Like yung pang-araw-araw na mga daily necessities na kailangan mo. Pero yung wants, ito yung luho. Ba, maski pala luho, gusto ibigay ni Lord? Yes. Lord, gusto ko po yung salamin na yun. Lord, gusto ko po yung sapatos na yun. Yes. The Lord Jesus wants to give you that. Do not deprive yourself kung pinagkalooban kayo ng money na pwede ka makabili ng bago mong, halimbawa, bago mong gadget, ano man ang gustuhin mo, gusto mong bumili ng bagong sasakyan, why not? The Lord wants to satisfy us. Ito po siya, eh. So, sabi pa rito, the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears... I'm so sorry po talaga. Lumitaw po yung mukha ko sa filter. I'm so sorry. The dogs are, dogs are so bad. They're bad. The devil is using them, I think. Sa bagay na yan, nag-vlog ako tapos ganyan ang ginagawa nila. Nakakabwisit po, pero pasensya na po kayo. Totoo lang po ako, yan naramdaman ko kasi the devil is using them. So ayaw ko po yung ganyan. Mahal ko yung mga aso yan, pero the devil, kasi nagpapahayag ako ng word of God dito. Yan, ginagamit niya mga asong yan para distract tayo. And He did. He did succeed, yes? Right? Yes. Okay. The eyes of the Lord are on the righteous. Naging righteous po tayo, not because of the good thing. Tulad niya, nangyari, nabuisit ako, naasar ako. Righteous ba ako? Yes, of course. Because ang righteousness ko hindi galing sa akin. Galing kay Jesus. At ang kinabubwisit ko po talaga, lumabas yung mukha ko. Mamaw. I don't like that. Joke. Diba? Plastic surgery. Coming soon. Joke. Okay, the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their cry. The face of the Lord is against those who do evil. Pag sinabi itong who do evil, ito yung mga unbelievers. They're not believers. Okay? To cut off the remembrance of them from the earth. Okay? The righteous cry out, and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. Ayan. Sa 19, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Napatunayan ko po yan. Maraming affliction sa mga righteous, pero sa lahat ng yan, diniliber tayo ni Lord Jesus. So siguro dyan ko muna, teka lang po. The Lord redeems the soul of His servants, so salvation, and none of those who trust in Him shall be condemned. Nagtiwala na tayo kay Lord Jesus, lahat po ng natin, kasalanan natin pinatawad na. At mahal po niya tayo, iniingatan po niya tayo. So maraming pong salamat sa inyong panonood. Pasensya na po sa kanina. Talagang, I believe the devil want to distract me para hindi matuloy. Pero sorry siya, itutuloy ko to. Dahil ito, walang edit dito, walang retoke. Yes, diretso po yan. Nakita nyo kung paano ako nabuwisit, nasaan. Normal po yan. So, thank you. And
God bless everyone.